Sumalpok sa gilid ng umaandar na trailer truck ang isang motorsiklo sa Ragay, Camarines Sur. Mabuti na lang hindi pumailalim sa truck ang rider at angkas na parehong walang helmet. Ayon sa mga pulis, bigla na lang sumulpot sa intersection ng motorsiklo at nag-alangan ito ng takbo. Ligtas ang angkas pero sugatan ang rider. Sing-init ng panahon ang naging paghaharap ng mga pulis at miyembro ng piston at manibela na may tigil pasada hanggang bukas. Dahil sa girian na ipit sa traffic ang maraming commuters sa Quezon City. May report si Joseph Morong. Tumulak ang mga miyembro ng grupong piston at manibela sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Pagpapakita yan ang pagkontra sa consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Pansamantalang nag-traffic sa northbound lane ng East Avenue. Halos ganyan din ang nangyari sa bahagi ng Commonwealth Avenue kaninang hapon. Nakagirian ng mga jeepney driver ang mga humarang na pulis. Pati police mobile, hindi pinalampas. Pinapayagan naman, kaso ini-stop and go lang namin para hindi maipon. Hinaharangan noong mga lumulusot na mga jeepney na kasama doon sa kilos protesta ng grupong piston at manibela, yung mga ordinaryo na mga commuter dito sa Commonwealth Avenue, yung ilan sa kanila ay hindi na naiwasan na magalit. Tandaan niya, para sa inyo rito pinaglaban namin. Laking pinsala po. Bakit? May mga anak po kasi kami. Tapos sobrang init pa. Tuloy raw ang mga jeepney driver sa pagbiyahe sa May 1 kahit hindi consolidated. Bago mag-May 1, asahan po natin na mas marami pang kilos protesta. Yung panguhuli na ititigil ang operasyon namin, doon kami hindi papayag. We will give them a show cause para naman po maisaad po nila ang dahilan nila kung bakit po sila hindi sumama sa programa ng gobyerno. But on the first day po, pag wala po silang mga maipakitang consolidation papers na in-issue po ng LTFRB, we can immediately apprehend them. Sabi naman ng LTFRB hanggang kaninang tanghali halos walang epekto ang tigil pasada kaya di na kinailangan mag-deploy ng libreng sakay. Sapat din daw ang mga jeepney consolidated na para serbisyuhan ang mga commuter. Kung talagang sapat na yung mga nakakonsolidate, bakit kailangang magsuspindi ng klase? Bakit kailangang mag-ubmed na magbigay ng libreng sakay? Sabi ng LTFRB, ang libreng sakay ay paghahanda lamang kung kinakailangan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's complicated. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon niya sa pamilya Duterte kasunod ng pambabati ko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pagtitipon kagabi, muling nagpatutsyada si Duterte laban sa Pangulo at sa charter change. May report si June Veneracion. Tingnan lang nato si Marcos. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan. Muling nagkomento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isusulong na charter change sa binansagang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum City, Davao del Norte. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Mutala naman siyang be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Dati na iginitang Administrasyong Marcos na economic provisions lang ang babaguhin at hindi politikal. Tinalakay ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez ang isyu ng West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Kasunod dito, nanawagan si Alvarez sa militar na i-withdraw ang suporta kay Pangulong Marcos. Kapag daw ginawa nila ito, wala nang magagawa ang Pangulo kundi bumaba sa pwesto.
Sinisikap naming hinga ng pahayag ang palasyo kaugnay ng mga sinabi ng dating Pangulo at ni Alvarez. Sa isang forum, inilarawan ni Pangulong Marcos ang relasyon nila ng pamilya Duterte. Your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. It's complicated. Sa kabila niyan, nanindigan ng Pangulo na hindi isusuko si Duterte sakaling maglabas ang arrest warrant ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Maayos din daw ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Ang AFP at PNP sinabing mananatiling tapat sa kanilang tungkulin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. No? Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. We'll be loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po. At let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito pong mga usaping political. Para kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, may tuturing na act of sedition o rebellion ang panawagan ng dating House Speaker. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang usapin. Pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung may tuturing na sedisyon. Paalala naman ni Lanao del Norte Representative Khalid Dimaporo, dapat maging maingat si Alvarez sa kanyang mga pahayag. Pwede raw itong mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sagot ni Alvarez, susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gustong imbitahan ng Senado at Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kani-kanilang investigasyon sa umano'y gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, magkakaiba ang sinasabi ni Duterte at ng mga tauhan niya. Si dating presidential spokesperson Harry Roque ang unang nagbanggit tungkol sa gentleman's agreement. Pero itinanggi ito mismo ni Duterte. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, unconstitutional ang umano'y gentleman's agreement. Mungkahi niya magharap sina Pangulong Marcos at Duterte sa National Security Council. Punto naman ni House Deputy Majority Leader Neptali Gonzales, constitutionally void o walang bisa ang kasunduan kung meron man. Pagsuko raw ito sa ating karapatan sa exclusive economic zone ng bansa. Katumbas daw ang kasunduan ng isang bagong national policy na dapat ilagay muna sa isang tratado at ratipikahan ng Senado bago magkabisa. Wala pang bagong pahayag tungkol sa umano'y gentleman's agreement si dating Pangulong Duterte. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na kumbinsido siyang may secret agreement dahil hindi naman daw ihahayag ng China na meron ito kung walang napagkasunduan. Hindi dapat tinanggap ng MMDA ang 200,000 pesos na donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Git ni Civil Service Commissioner Eileen Lizada, labag ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa flag-raising ceremony ng MMDA kaninang umaga, tinanggap ni MMDA Chairperson Romando Artes ang pabuya raw ni Singson sa mga enforcer na sumita sa kanyang convoy nang dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Binigang din ni Lizada na hindi na kailangang suklian ng donasyon ang pagganap ng mga empleyado ng gobyerno sa kanilang tungkulin. Nilinaw naman ni Artes na hindi mapupunta ang pera sa mga nanghuling tauhan. Mapupunta raw ang donasyon sa general fund ng ahensya at hindi raw ito nangangahulugang bibigyan ng special treatment si Singson. Mahigit 10 tricycle at e-trikes nasita sa Taft Avenue sa unang araw ng ban sa mga e-bike, e-trikes at light electric vehicles sa mga pangunahing highway sa Metro Manila. Maninita ang MMDA hanggang bukas, pero simula sa Miyerkules, magsisimula na silang manikit. Lumaking butas sa inner lane ng Salis Road sa Pasay City. Patuloy na kinukumpuni matapos masira ang isang tubo ng Maynilad. Tiniyak ng South Manila District Engineering Office na hindi nakakaapekto ang butas sa mga poste ng Skyway. Panibagong oil price hike,
ipapatupad bukas. 95 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, 40 centavos sa gasolina, habang 85 centavos sa kerosene. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Jillian Ward ng abot kamay na pangarap. May ultimate crossover bilang si Doc Annalyn sa Black Rider. Habang nakikipagbarilan, ginagamot niya yung sugat ko. Yes, so sobrang challenging. Bea Alonzo binura na ang couple pictures nila ng ex-fiancé na si Dominic Roque sa kanyang IG account. Taeyong binigyan ng military send-off ng fellow NCT members. Trending! Bagong Instagram account ni Jungkook ng BTS, dedicated sa kanyang fur baby na si Bam. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naharang sa isang checkpoint ang nasa 13.3 billion pesos ng shabu sa Alitagtag, Batangas. Ito na ang pinakamalaking halaga ng nahuling droga sa kasaysayan ng bansa, ayon kay DILG Secretary Benher Abalos Jr. Nasa batang humigit kumulang 2 toneladang droga sa loob ng isang van. Hawak na ng mga pulis ang van driver na hindi raw alam na droga ang kanyang ide-deliver. Dadali ng mga nakumpiskang shabu sa crime laboratory sa Krame. Paparating na raw ang supply ng plastic cards para tugunan ang milyon-milyong backlog ng LTO sa driver's license. Mahigit 3 milyong plastic cards daw ang ire-release sa lahat ng rehiyon. Hanggang katapusan ng Abril, pwedeng kumuha ng plastic cards ang mga nakakuha ng papel na lisensya mula April hanggang August 2023. Buong Mayo naman, pwedeng magpalit ng plastic ang mga tumanggap ng lisensyang papel mula September hanggang December 2023. Sa mga kumuha ng papel na lisensya ng January to March ngayong taon, hanggang June 30 naman, pwedeng magpapalit ng plastic. Bukas pipirma naman ng LTO ng isa pang kontrata para sa 6 na milyon pang plastic cards. Ligtas ang 4 na Pilipinong sakay ng container ship na kinubkob ng Iran sa Strait of Hormuz. Ayon kay Department of Migrant Workers OIC Hans Kakdak, nakakatanggap pa sila ng report mula sa may-ari ng barko na may regular na supply ng pagkain at tubig ang mga tripulante. Nakausap na ng DMW ang mga kaanak ng 4 na Pinoy. Wala namang nasaktang Pinoy matapos magpakawala ang Iran ng nasa 300 missile at drone sa Israel nitong weekend. Ayon sa Israeli military, nasalag ng kanilang anti-missile system ang 99% ng mga missile at drone. Giit naman ng presidente ng Iran, ganti nila ang drone attack sa airstrike sa Iranian consulate sa Syria noong April 1. Umiiral pa rin ang alert level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal ang deployment ng new hires.